Pero paano kung sinasabi ng anak mo na hindi niya nararamdaman ng pagmamahal mo? Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-fundamental na aspeto ng pagiging isang magulang, ang pagmamahal. Sino dito nakaranas na feeling mo, ginagawa mo na ang lahat, pero bigla na lang may sasabihin ng anak mo na parang kulang pa rin, na parang hindi niya nararamdaman ng pagmamahal mo? Masakit yun, di ba? Sa totoo lang, may mga pagkakataon na napapatanong ako sa sarili ko, sapat na ba ang pagmamahal ko sa anak ko? Kasi ako lumaki ako sa sitwasyon na bihira lang ang may verbal na I love you. Para maiparamdam mo ang pagmamahal ay kailangan mong pakitaan na magtrabaho ka, pagsumikapan mo, at pagbibigay ng basic needs. Yun yung naramdaman kong pagmamahal. Kaya ang pakiramdam ko noon, sapat na ang ginagawa ko. Pero na-realize ko ng pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng mga bagay at mga basic needs. Bilang magulang guys, no, na-realize ko ng pagmamahal ay may iba't ibang kapamaraanan. Kala ko noon ang love language ay para lang sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, or sa mag-asawa. Pati rin para sa mga anak natin guys. Kasi kung ang love language mo ay pagbibigay ng mga gifts or mga regalo, pero ang love language ng anak mo naman physical touch, maaaring hindi niya nararamdaman ng pagmamahal mo. Ang pagiging magulang hindi lang tungkol sa pagmamahal, kundi sa pagpapakita rin ng pagmamahal sa paraan na naiintindihan ng mga anak natin. Ang pagiging aware sa love language ng anak ko ay mahalaga sa pagbuo ng isang matibay na relasyon. Kaya mga lesson learned ko guys, no, ang pagmamahal hindi lang yung tungkol sa kung anong nararamdaman ko, kundi sa kung paano ito mararamdaman o ipapakita sa anak ko. Bilang isang magulang, tayo rin naman lahat, kailangan nating matuto na mai-express ang pagmamahal sa paraan na naiintindihan ng anak natin. Kaya guys, ito ang mga diskarte naging effective sa akin. Sana naman maging effective din at makatulong din naman sa inyo. Una, i-identify natin guys o alamin natin ang love language ng anak natin. Umasdan natin ang anak natin. Even hindi niya ma-verbalize, anong mga nagpapasaya sa kanya? Physical touch ba? Gusto ba ng anak mo lagi mo siyang yayakapin at hahalikan? Words of affirmation ba guys? Gusto ba ng anak mo lagi mo siyang pinupuri? Na-acknowledge? Or quality time ba? Gusto ba ng anak mo lagi mo siyang kalaro? Or gifts? Gusto ba ng anak mo bigyan mo siya lagi ng regalo? Or kaya acts of service? Gusto ba ng anak mo lagi mo siyang tinutulungan sa kanyang mga homework? Pangalawa guys, gamitin natin ang love language nila sa kanila. Kung love language nila ay physical touch, yakapin natin sila ng yakapin at halikan araw-araw. Words of affirmation naman, lagi natin silang sabihan ng I love you anak, at lagi natin silang purihin or acknowledge. Pangatlo guys, maging consistent tayo. Ipakita natin sa mga anak natin na mahal natin sila. Hindi dapat ito biglaan, kundi consistently done everyday kung kaya. Kailangan ito maging bahagi ng araw-araw talaga ng routine natin sa mga anak natin. Pangapat guys, makipag-usap o i-communicate natin. Huwag tayong matakot magtanong sa anak natin. Anak, ano ang mga nagpapasaya sa'yo? Sa ganitong mga tanong guys, ito ang magtuturo sa kanila na maging vocal sa mga feelings nila o nararamdaman nila. Ang pag-unawa sa love language ng anak natin ay mahalaga sa pagbuo ng isang matibay at masayang pamilya. At makakatulong din naman ito sa kanila later on kasi mararamdaman nila na mahal natin sila. Ikaw, mommies and daddies, anong love language mo sa anak mo? Paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa kanya? Share mo naman yung tips mo para makatulong ka sa iba. Magkakaroon po ng free webinar ang Gene and Jen Parenting sa darating na February 6, Friday 7 to 8 p.m. Ang title po ng usapin natin, Parents, Usap Tayo, A Guide to Fighting Child Depression Together. Himay-himayin po natin guys kung paano ba talaga labanan ng depression sa mga bata, ano-ano ang mga warning signs niyan, at paano tayo magiging sandigan ng mga anak natin. Makakasama po natin guys ang expert consultant natin, si Dr. Cathy Pagulayan, isa po siyang licensed psychometrician at isang educational psychologist. Paalala po, sobrang limitado lang ng slots. Maximum of 300 participants lang po ang pwedeng pumasok sa Zoom invite. Kaya kung gusto mo makasigurado ng slot, una, i-scan mo ang QR code na matatagpuan sa taas ng screen mo para sa free registration. Isisend po ng team namin ang Zoom link sa contact details na ilalagay nyo sa form. At para naman po sa mga magulang na nangangailangan ng agarang tulong o urgent mental health concern para sa anak nila, i-scan mo naman ang QR code na matatagpuan mo sa baba ng screen para dumiretso ka na po sa Child Mental Health Consultation Form. Kung hindi nyo naman mascan ang mga QR codes, huwag po kayo mag-alala mami at daddy. Nilagay rin po ng team namin ang Google Form link sa comment section natin. Mami at daddy, huwag po nating hayaang lumala ang sitwasyon. Protektahan po natin ang mental health ng anak natin. Kaya mag-register ka na at kita-kita po tayo sa February 6.